Sa pagtuloy na pag-ihip ng hanging amihan, lalo pang nagkakasakit si Tatay June. Anya, 10 araw na niyang iniinda ang ubo nito. Para hindi lumala, nagsusuot ito ng panangga sa lamig. Kailangan dapat laging naka-jacket para hindi ma-expose yung katawan sa lamig. Ngayong flu season, binabantayan ngayon ang sakit na human metapneumovirus or HMPV na ngayon tumataas ang kaso sa China. Ito'y sakit sa respiratory system ng isang tao at ayon sa CDC, ang sintomas nito ay ubo, sipon, kakapusan sa paghinga, lagnat at sore throat. Halos kaparehong-kapareho nito ang sakit na COVID-19. Kaya ang ilan, may haka-hakang mauuwi ito sa isang panibagong pandemya, lalo pat sinasabayan pa ito ng mga post sa social media na nagsasabing isa itong international health concern. Hati naman ang reaksyon dito ng publiko. Gumagawa lang sila ng mga fake news na ganyan para naman yung mga tao na naman natatakot o kaya maraming naniniwala, mayroon ding hindi naniniwala. Pero kung ako lang, hindi ako naniniwala. Depende kung ano yung sasabihin ng mga doktor na nakakaalam. Pero yung galing sa social media, hindi pa siguro. Mag-aabiso naman ng Department of Health kung totoo yun, ma'am. Tsaka magagaling lahat sa taas. Para malinawan ang publiko, naglabas ng abiso tungkol dito ang DOH. Ayon sa ahensya, walang patunay na isa itong nakababahalang sakit. Ayon sa advisory ng DOH, hindi nila sinusuportahan ang mga nasabing post at wala itong kumpirmasyon mula sa World Health Organization. Binigyan din ng ahensya na isa silang aktibong miyembro ng World Health Organization Network na sumusunod sa International Health Regulation o IHR. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na huwag magbabahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources upang maiwasan ang paggalat ng maling impormasyon. May doubts po ako kasi hindi naman po ata basta-basta na magkakaroon ng epidemic at like for random reasons. Kailangan may parang logical reasoning siya, ganon. Ayon pa sa ahensya, hindi na ito bagong sakit dahil sa taong 2024 nakapagtala na ang ahensya ng 284 na kaso nito. Angel Arquero, RNG News.